Sa paanan ng kabundukan ng San Roque ay nakatayo ang isang maliit, payapa, ngunit misteryosong baryo na matagal nang pinag-uusapan ng mga karatig lugar. Hindi ito kakaiba sa unang tingin, mga kabong gawa sa kawayan at nipa, mga palayan na kumikintab sa sikat ng araw, mga hayop na malayang pag-alagala, at mga taong nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa bawat ngiti at pagbati ng mga taga roon ay may nakatagong alaala ng takot, isang takot na hindi nila basta-basta binabanggit, lalo na sa mga taga-labas. Sa hilagang bahagi ng baryo, may isang kumpol ng matatandang punso, tila mga natuyong bukal na umangat mula sa lupa. Sa tuwing dumaraan ang hangin, may bumubulong na parang mga tinig ng mga sinauna. Hindi ito pinapansin ng matatanda, ngunit ipinagbabawal nila sa mga bata ang maglaro malapit doon. Hindi raw iyon basta lupa, hindi basta bahagi ng kalikasan. Naroon ang tirahan ng nuno sa punso. Sa baryo, kilala ang alamat, maliit na nilalang na may kulubot na balat, mahaba ang balbas, at masungit. Ang sinumang mang-abala sa kanyang tinitirhan ay nagkakaroon ng sumpa, pamimintog, pagkakasakit, pagkaligaw sa gubat, o minsan ay biglaang kamalasan sa buhay. Ang pamilyang Luna. Sa kabilang dulo ng baryo ay nakatira ang pamilyang Luna, si Mang Lando, isang magsasakang kilala sa pagiging masipag, si Aling Rosa, isang tahimik ngunit matatag na ina, at ang kanilang nag-iisang anak na si Eman, 12 taong gulang, malikot, mapagmasid, at sobra ang pagkamausisa. Mula pagkabata, dama na ni Eman ang halong pangamba at pagtataka tungkol sa mga punso. Lagi siyang pinakikiusapan ng kanyang ina. Eman, huwag kang lalapit doon. Ay respeto mo ang mga hindi nakikita. At lagi naman siyang umaangal. Ma, lupa lang naman yun, di ba? Bakit bawal hawakan? Ngunit hindi ito sinasagot ni Aling Rosa ng tuwiran. Ang mga mata niya ay laging nagpapakita ng pag-aalala, na para bang may itinatagong lihim mula sa nakaraan. Ang simula ng kaguluhan. Isang hapon, matapos ang buong araw na pagtulong sa bukid, napadaan si Eman sa kakahuyan. Doon niya nakita ang isang punso na tila mas bago kaysa sa iba, bilog na bilog, at makinis ang ibabaw. Para bang binuo lamang ito kamakailan, ngunit walang bakas ng kamay o gamit na nagukit nito. Napahinto siya. Ang pakiramdam niya ay para siyang hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Tahimik ang paligid, kahit may hangin. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng dahon. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang maliit ngunit malinaw na boses. Bata, hindi dyan. Napatigil si Eman. Napatingin sa paligid. Sino yun? Nanginginig niyang tanong. Walang tao. Ngunit muli niyang narinig ang boses, mas malapit, mas malinaw, mas malamig. Huwag mong galawin ang hindi mo pag-aari. Nang inag ang balikat ni Eman. Nangangilabot ang kanyang batok, pero hindi pa rin siya kumilos palayo. Sa halip, napalapit pa siya, dala ng hindi maipaliwanag na kuryosidad. Sinubukan niyang lumuhod para tignan ang ibabaw ng punso. Nang may biglang kumalame na hangin, at bamuka ang lupa ng bahagya, maliit, sapat para makitang may dumungaw na pares ng pulang mata mula sa loob. At biglang, isang hampas na parang mula sa ilalim ng lupa ang tumama sa binti niya. Napahiyaw si Eman, napaurong, at napaupo sa lupa. Ngunit bago niya makita pa ang ibang detalye, biglang nagsara ang siwang ng punso. Umayos ito na parang walang nangyari. Pumintig ang binti niya, namula, at mabilis na namaga. Sa kirot, napasigaw siya. Aray, ano yun? At sa gitna ng pagkalito niya, narinig niya ulit ang boses. Huwag kang babalik dito, bata. Isa ka nang may utang. Kinabahan si Eman. Mabigat ang buo niyang katawan. Ramdam niya ang malamig na pawis sa batok kahit tirik ang araw. Hindi na siya nag-atubili. Tumayo siya at mabilis na tumakbo pauwi, halos matamba sa bawat hakbang. Pag-uwi at ang unang palatandaan.
Pagdating niya sa bahay, napansin agad ni Aling Rosa ang pamamaga sa binti ng anak. Para itong lumalaki kada minuto. Eman, anong nangyari sa'yo? Hindi agad nakasagot si Eman. Nanginginig pa rin ang boses niya. Ma, may tumama sa akin. Sa may punso. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Noon lamang nakita ni Eman na ganoon kalaki ang takot sa mukha ng ina. Nagpatakbo ito ng tubig, nilagyan ng dahon ng sambong, at mabilis na hinaplos ang binti niya. Ngunit ang pamamaga ay hindi basta namumula. Para itong lumalaki ng hindi natural, halos parang may humihigop pataas, paakyat ng tuhod. Sumambulat ang boses ni Mang Lando mula sa pintuan. Anong ginawa mo, bata? At sa unang pagkakataon sa buhay ni Eman, nakita niya ang ama na hindi galit, kundi takot na takot. Ang lihim ng baryo, naupo si Mang Lando, hawak ang ulo, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Rosa, kailangan na natin siyang dalhin kay Apo Laming. Nanlamig ang loob ni Eman. Si Apo Laming ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Kakaunti na lang ang nakakaalala sa edad nito. At higit sa lahat, siya ang tanging nakakaalam ng eksaktong kasaysayan ng mga punso. Habang inihahanda siya ng mga magulang, hindi niya maiwasang ilipat ang tingin sa bintana. Doon sa direksyon ng kagubatan, kung saan naroon ang punso. At sa di kalayuan, parang may nakatayong anino, maliit, ngunit hindi tao. At nakatitig sa mismong bahay nila. Ang huling babala, bago sila umalis, muli niyang narinig ang boses, ngunit ngayon ay nasa mismong tabi niya. Malamig, mababa, at parang nakapasok sa laman ng isip niya. Hindi pa tayo tapos, bata. May kasunduan kang hindi mo sinadya. At kukunin ko ang dapat sa akin. Nanlaki ang mata ni Eman. Napahawak siya sa dibdib. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Sa labas ng bahay, umihip ang hangin ng bigla. At parang sabay-sabay na yumuko ang mga puno, patungo sa direksyon niya. Halos kaladkad ni Mang Lando at Aling Rosa si Eman palabas ng bahay. Hindi pa man sila nakakalayo ay mas lalo pang lumalaki ang pamamaga sa binti ng bata, para itong humihinga, pumipintig, at tila ba may sariling buhay na kumikilos sa ilalim ng balat. Habang binabaybay nila ang makitid na daan sa baryo, napapatingin ang mga kapitbahay. May ilan na napapabulong. Madaling araw na ba ang sumpa? Nako, baka nabangga ang punso. Ay, Diyos ko, mabigat yan. Lalong napayuko si Eman, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding kirot na halos umakyat na sa hita. Parang may mabibigat na daliri na pumipisil sa loob ng laman. Hawak-hawak siya ni Aling Rosa, nanginginig ang kamay. Anak, tiisin mo lang. Malapit na tayo, ngunit ang tinig ni Eman ay halos paos. Ma, parang may gumagapang sa binti ko. Ang bahay ng pinakamatandang albularyo. Narating nila ang mismong dulo ng baryo, naroon ang lumang bahay ni Apo Laming, ginawa sa kahoy na kulang-kulang sa pako. May mga palamuting dahon, buto, at lumang anteng-anteng na nakasabit sa harap. Amoy ng insenso ang bumungad sa kanila. Sa loob, may nakasinding 3 puting kandila, at sa gitna ay ang matanda. Nakaupo sa bangkong yari sa kahoy na dinahalos makilala ang anyo sa sobrang tanda. Puting-puti ang mga mata niya, halos hindi mo makitaan ng itim. Marami ang naniniwala na kaya niyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi pa man sila nagsasalita na si Apo Laming. May nakaaway kang hindi mo dapat ginalaw. Ilang ulit ko nang sabi sa mga kabataan, ang mga punso ay may bantay. Nanlamig ang kaluluwa ni Eman. Napalunok. Apo, hindi ko naman sinasadya. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi kailangan ng nuno ang sadya. Sapat na ang paglapit mo. Lumapit si Apo Laming sa binti ni Eman. Tumingin siya ng malalim para bang sinisilap ang loob ng laman. At sa kanya sinabi ang hindi inaasahan ng lahat. Hindi ito simpleng pamamaga. May kumakapit sa kaluluwa ng bata. At hindi ko ito kayang tanggalin mag-isa. Ang ritual. Binuksan ni Apo Laming ang lumang ball.
Mula roon, kinuha niya ang 3 bagay. Isang pinatuyong ugat ng Nara, isang putik mula sa punso na mukhang matagal nang nakatago, at isang piraso ng pulang sinulid. Inilatag niya ito sa sahig. Umupo ka, bata. Ang gagawin natin ay hindi para pagalingin ka, kundi para kausapin ang nilalang na nanakit sa'yo. Napatigil si Eman. Apo, baka galit pa siya. Mas lalong lalala kung hindi tayo kikilos ngayon, sagot ng matanda. Nagsindi si Apo Laming ng isa pang kandila, kulay itim. Unang beses lang nakakita si Eman ng itim na kandila sa buong buhay niya. At parang hindi lang apoy ang sumisindi, parang may aninong kumikilos sa loob nito. Pinahira ni Apo Laming ang ugat ng Nara ng putik mula sa punso. Pagkatapos ay binalot ng pulang sinulid. Ang punso ay tahanan ng mga sinaunang bantay, kapag nabahala sila, sinusumpa nila ang sinumang lumabag. Pero may isa pang paraan upang marinig nila tayo, ritual na mas matanda pa sa baryong ito. Inilapat niya ang balot na ugat sa namamagang binti ni Eman. At doon nagsimula ang malamig na kilabot. Parang may lamig na damaloy mula sa ugat, pumasok sa balat ni Eman, at gumapang sa buong katawan niya. Napahawak siya sa dibdib, hingal na hingal. Apo, ang lamig, ang lamig. Tiisin mo, kausap ko na siya, sigaw ni Apo Laming. Nagsimula siyang magbulong ng salitang hindi makilala, matatandang kataga, hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi anumang lengguwahe ng tao. Habang nagbubulong siya, unti-unting lumalalim ang anino sa sahig. Hindi anino ng tao, hindi anino ng bagay, kundi anino na humihiwalay sa lupa, parang usok na umaangat, at unti-unting nagkakaroon ng hugis. Ang paglitaw ng lihim na nilalang. Unti-unting lumitaw ang hugis ng isang maliit na nilalang, mga isang dangkal ang taas, nakayuko, may mahabang balbas na itim, at mga matang sobrang pula. Hindi ito buo, parang usok na may laman. Ngunit sapat upang makita ng tao. Napasinghap si Aling Rosa at Mang Lando. Napaatras sila. Si Eman, kahit nanginginig, ay hindi nakagalaw. Ang nilalang ay nakatingin direkta sa kanya. At sa tinig na parang may 2 boses na nagsasalpukan, narinig nila. Bata, sinabi ko nang huwag kang lalapit. Ngayon, may utang ka sa amin. Nanginginig ang kamay ni Apo Laming ngunit hindi siya tumigil. Ikaw, bantay ng punso. Kausapin mo kami. Bata lang ang nagkamali. Bitiwan mo ang sumpa. Lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Umikot ang alikabok. Napapikit ang mga tao. At mula sa nilalang, sumagot ang pinakamarahas na tinig. Hindi ko hawak ang pasya, may mas matanda pa sa akin, may mas makapangyarihan. At siya ang nagmamay-ari ng kasunduan. Napatitig si Eman. Sino? Sino ang mas matanda? Tumawa ang nilalang, isang halakhak na parang pumutok ang buong loob ng bahay. At dahan-dahan nitong sinabi. Ang tunay na nuno. Ang babala. Tumigil ang hangin. Naubos ang apoy ng kandila. Nawala ang anino. Parang walang nangyari. Tumayo si Apo Laming, pagod, pawis na pawis. Umiling siya. Mas malalim ito kaysa sa inaasahan ko. At masama ang kutob ko, hindi ito simpleng sumpa. Dahan-daang tumingin siya kay Eman. Kailangan mong humarap sa kanya. Sa tunay na nuno, ang hari ng mga punso. Nanlamig ang buong katawan ng bata. Kailan po? Kailan ko haharapin yung nilalang? Huminga ng malalim si Apo Laming. Bago lumipas ang 3 araw. Kapag hindi mo nagawa, hindi na sakit ang lalala, kundi ang sumpasa. Kaluluwa mo. At sa labas ng bahay, biglang umalangaw-ngaw ang tila daang boses ng hangin. Pabulong, mapanlambing, nakakatindig balahibo. 3 araw, bata, huwag kang magtago. At sa unang pagkakataon, alam ni Eman. Hindi lang sakit ang kalaban niya. Hindi lang sumpa, kundi isang sinaunang puwersang bihira pa sa alamat, ang tunay na nuno. Tahimik ang buong baryo ng Malilong nang gabiring dinala ni Mang Lando at Aling Rosa si Eman kay Apo Laming. Ang mga ilaw ng lamparang langis ay kumikindat-kindat sa hangin habang lumalakad sila sa makitid na daan.
Sa gilid, mga punong kahoy na tila nakayuko, para bang nakamasid. Si Eman, bagamat hirap humakbang dahil sa pamamaga ng binti, ay nagpupumilit na hindi sumigaw sa sakit. Ramdam niya ang pagkirot na parang kumakalat sa laman. Ang dating simpleng pasa ay tila may buhay, dumadaloy, kumakagat, at humihila sa kanya pabalik sa kagubatan ng Baryo Malilong. Sa bawat hakbang, naririnig niyang pabulong. Bata, may utang ka, may utang ka. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o talagang naririnig ng tainga niya. Ngunit hindi niya na maibuka ang bibig para sabihin sa mga magulang. Natatakot siyang baka isipin nilang nagwawala siya. Sa bahay ni Apo Lam-ing. Ang kubo ni Apo Lam-ing ay nasa pinakatahimik na bahagi ng baryo. Maraming halaman, nakasabit na tuyong damo, at maliliit na bote ng mga langis ang nasa paligid. May hawak na tungkod ang matanda nang salubungin sila. Dinalaw ka ng hindi dapat, iho, malamig na sabi ni Apo Lam-ing habang nakatingin sa binti ni Eman. Hindi dapat hinahamon ang mga naninirahan sa ilalim. Pinaupo si Eman sa pahabang upuang kawayan. Ilang sandali pa ay may inilapag si Apo Lam-ing na palayok ng mainit na tubig, at binuhusan ito ng mga dahon, sanga, at mga pulbos na hindi kilala ni Eman. Umalinggaso ang mabangong usok. Napasigaw si Eman nang ipinatong ang tela na binasa sa timpladang iyon sa binti niya. Apo, mas masakit po. Huwag kang gagalaw, awtoridad na utos ni Apo Lam-ing. Hindi lamang ito pamamaga, hindi sakit ng laman. Ito ay tanda. Tanda, bulalas ni Mang Lando. Tumango si Apo Lam-ing. Ang paliwanag ng matanda, kapag ang isang nuno sa punso ay nasaktan, nabulaho, o nainsulto, nagmamarka sila sa tao. Iyan ang tanda. Kung hindi maagapan, hindi natapos ni Apo Lam-ing ang sasabihin. Tumingin siya kay Eman, at sa mata ng bata ay nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. May nakita kang iba, hindi ba? Tanong ng matanda, halos pabulong. Nanigas si Eman. May mata? Apo, kulay pula, sa loob ng punso. Nagkatinginan ang mga magulang ni Eman. Napalunok si Mang Lando. Ang matanda naman ay napapikit at huminga ng malalim. Iyon ang hindi pangkaraniwang nuno, paliwanag niya. Hindi siya basta bantay. Isa siyang tagapangasiwa, ang bantay ng mga sagradong punso sa kabundukan. Kapag nakakita ka sa kanila, hindi yun aksidente. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Eman. Parang lumalamig ang hangin. Ang tagapangasiwa, patuloy ni Apo Lam-ing, ay hindi gumagawa ng galaw na walang dahilan. Kapag may nakita ka sa kanya, ibig sabihin ay nakita ka rin niya. At kapag nasaktan ka niya, hindi iyon basta parusa. Kasunduan iyon. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Anong kasunduan? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Umiling si Apo Lam-ing. Hindi ko alam, pero isang bagay ang tiyak, gusto kanyang balikan. Ang pagtatangkang paglilinis. Lumuhad si Apo Lam-ing sa harap ni Eman. Kinuha niya ang isang maliit na bato, itim, makinis, at tila kumikislap sa ilalim ng lampara. Hawak mo ito, utos niya. Nang hawakan ni Eman ang bato, parang may damaloy na lamig mula sa palad niya hanggang sa dibdib. Ngunit sa isang iglap, nag-init ang binti niya ng napakasakit. Apo, mas masakit. Natural. Nagre-react ang sumpa. Sigaw ni Apo Lam-ing. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Umuga ang mga dahon at palayok. At mula sa labas, may kumaluskos, para bang may maliliit na paa na naglalakad paikot. Hindi yun tunog ng tao. Parang marahang pagtapik ng lupa. Tiek, tiek, tiek. Namilog ang mata ni Apo Lam-ing. Huwag kayong lilingan, mariin niyang sabi. Huwag. Napatigil ang lahat. Tinatangka nilang kunin ang tanda. Kung titingin ang bata, mas lalakas sila. Kinaikit ni Eman ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang mga aninong gumagalaw. Para silang nagmamasid, naghihintay ng utos. Ang pagputok ng lakas, hawak ng mahigpit, sigaw ni Apo. Hinawakan ni Eman ang itim na bato, halos bumaon sa palad niya.
At biglang, kumidlat ang loob ng kubo. Sumigaw si Eman. Sumigaw si Aling Rosa. Napaatras si Mang Lando. Nalaglag ang mga palayok. Nang inag ang sahig. At mula sa binti ni Eman, may lumabas na maitim na usok, manipis, umiikot, at may mababang boses na parang nagagalit. Hindi mo pwedeng alisin ang marka. Tumayo ang balahibo ni Eman. Nanlaki ang mata niya, ngunit itinuro ni Apo Laming ang tungkod niya at marahas na tinapik ang usok. Isang malakas na hampas ng hangin ang sumunod. At puwersahang napunit ang manipis na usok, parang winikwak ng hindi nakikitang kamay. Pagkatapos ng ritual, halos bumagsak si Eman sa pagod. Nanginginig ang katawan niya, ngunit napansin niyang lumiit ng kaunti ang pamamaga. Hindi pa normal, ngunit hindi na umaakyat ang lagay ng binti niya. Si Apo Laming ay napahawak sa dibdib, hinihingal. Hindi ko lubusang natanggal, malakas ang koneksyon. Kailangan pa natin ng isa pang ritual. Kailan po? Tanong ni Mang Lando. Tumingin ang matanda sa labas. At pag dumilim muli, sagot niya. Kapag sumikat ang araw, humihina ang kapangyarihan ng mga tagapangasiwa. Sa susunod na gabi, babalik sila. At mas galit. Napahigpit ang yakap ni Aling Rosa kay Eman. Pero bago sila umalis, lumapit si Apo Laming sa bata at marahang nagsabi. Eman, iho, may kailangan kang sabihin sa amin. Bakit ka lumapit sa punso? May naramdaman ka bang kakaiba noon? Hindi agad sumagot ang bata. Ngunit sa loob niya, may isang alaala na pilit kumakatok. Isang bulong. Isang boses na mas matagal niya nang naririnig kaysa sa inakala niya. At hindi yun nagmula noong araw lang. Dahan-daang sabi ni Eman. Apo, bago ko pa nakita ang pulang mata, matagal ko nang naririnig ang boses na iyon. Napatigil ang lahat. Gaano katagal? Tanong ni Apo, halos hindi humihinga. Tumingin si Eman sa sahig. At least, 1 buwan na po. Nalaglag ang tungkod ni Apo. At sa labas ng kubo, parang may tumawang maliit, mahina, ngunit malinaw. Pagkalabas ng Pamilya Luna mula sa kubo ni Apo Laming, tila mas malamig ang gabi kaysa kanina. Hindi yun karaniwang lamig na dulot ng hangin, kundi lamig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Parang may mga matang nakatutok sa kanila mula sa dilim. Hawak-hawak ni Aling Rosa si Eman, samantalang si Mang Lando ay nasa unahan, tangan ang isang sulo. Habang naglalakad, napapalingga ito, worry inaasahang may lalabas na kung anong nilalang mula sa mga halaman at punong nakapaligid. Tahimik ang lahat. Walang kuliglig, walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Tanging yabag nila ang maririnig, ngunit para bang may kasabay itong ibang yabag na hindi galing sa kanila. Tik, tik, tik. Pa, naririnig mo ba yon? Bulong ni Eman. Tingin ka lang sa unahan, mabilis na sagot ni Mang Lando, ngunit halata sa boses niya ang takot. Si Aling Rosa naman ay panay ang dasal, paulit-ulit na umausal ng panalangin sa ilalim ng hininga. Ang gumagalaw na anino, sa pagdating nila sa gitna ng daan, biglang may kumalusko sa kaliwa. Napalingon si Eman kahit bawal. Agad siyang nanginig. May aninong maliit, nakatayo, sa likod ng punong nara. Hindi ito lampas tuhod, ngunit may anyong tao. Nakayuko ang ulo at hindi gumagalaw. Ngunit sigurado si Eman. Nakatitig yun sa kanila. Ma, pabulong niyang sabi, may nakatingin sa atin. Eman, huwag kang titingin sa paligid. Madiin ngunit nanginginig na bulong ng ina. Ngunit huli na. Ang anino ay bahagyang gumalaw, hindi lumapit, hindi lumayo, kundi parang sumunod habang sila'y naglalakad. Para itong bantay na hindi humihiwalay, ngunit walang ginagawa. Tumaas ang balahibo ni Eman. At sa isip niya, may boses na tumutok. Hindi ka makakatakas sa kasunduan. Pagdating sa bahay ng Pamilya Luna, pagsapit nila sa kanilang bahay, mabilis na isinara ni Mang Lando ang mga bintana at pintuan. Tinali pa niya ang mga ito gamit ang lubod na galing sa imbakan. Tila hindi sapat ang kahoy at pako. Para bang may inaasahan silang puwersang hindi mapipigil ng normal na paraan.
Rosa, sabi ni Mang Lando, kumuha ka ng asin. Ikalat mo sa palibot ng bahay. Tumango ang babae at agad na gumalaw, nanginginig pa ang mga kamay. Si Emma naman ay naupo sa gilid, hawak ang itim na batong ibinigay ni Apo Laming. Nang hinang parang nilalagnat, minsan, humihilab ang binti niya kahit nakatanggal na ang tanda. Eman, lumapit ang ama, anak, kailangan kong malaman. Kailan nagsimula ang mga boses? Huminga ng malalim ang bata. Simula punong, nakita ko yung lumang punso sa likod ng palayan. Ang punso sa malapit sa kawayanin. Tanong ni Mang Lando, halatang natataranta. Opo, pa, noong nag-iipon ako ng tuyong sanga. May narinig akong tumatawag, Mon, halika rito, pero maliit ang boses, akala ko ibon. Yumigting ang panga ni Mang Lando. Hindi iyon ibon. Ang lihim na matagal nilang itinago. Umupo si Aling Rosa sa tabi nila. Eman, may dapat kang malaman, pero pinili naming huwag sabihin noon dahil akala namin ay nalimot na ng mga nilalang na iyon. Nagkatinginan ang mag-asawa bago nagpatuloy si Mang Lando. Ang angkan natin, matagal nang may kasaysayan sa mga tagapagbantay ng punso. Napakunot noo si Eman. Pa, ano pong ibig niyo sabihin? Ang lolo mo, bulong ni Mang Lando, ay hindi basta nagkasakit lang noon. Natra, hindi na niya natapos ang sasabihin. May malakas na KALABOG mula sa labas. Napatalon silang lahat. Kak, sumunod pa ulit ang isa. Kak, isang pangatlo, mas malapit, mas malakas. Lando, nanginginig na sabi ni Aling Rosa. Diyan lang kayo, utos ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. Napasigaw si Eman. Pa, huwag mong tingnan. Ngunit huli na. Dahan-daang binuksan ni Mang Lando ang maliit na siwang. At doon niya nakita, ang nilalang sa dilim. Isang maliit na figure, halos kasing tangkad lamang ng isang sanggol ngunit may anyong matanda. Baluktot ang katawan, kulubot ang balat, at pula ang maliliit na mata. Nakaupo ito sa ibabaw ng punso sa gilid ng kanilang bakuran na parabang nagbabantay. Ngunit ang nakakatakot, ngumingiti ito, mabagal, malangising hayop, at nakatingin diretso kay Mang Lando. Hindi gumagalaw ang nilalang, ngunit parang naririnig niya ang boses nito sa loob ng ulo niya. Kukunin ko ang dapat sa akin. Napalunok si Mang Lando at marahas na isinara ang bintana. Rosa, kailangan nating maghanda. Hindi ito simpleng sumpa. Niyakap ni Aling Rosa si Eman ng mahigpit. Sa sandaling iyon, narinig nilang muli ang mga kalabog sa bubong. Parang may maliliit na paa na tumatakbo, marami, mabilis. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Si Eman ay halos mapasigaw ngunit pinigilan ang sarili. At sa taas ng kanilang bubong, may narinig silang humalaklak. Maliit, mababa, at tila sobrang tuwa. Ang huling pahiwatig ng gabi. Nang tumigil ang mga ingay, biglang kumalma ang paligid. Narinig nilang muli ang isang boses, isang bulong na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Dumadaan sa sahig, papasok sa loob ng bahay. Eman, pagdating ng ikalawang gabi, babawiin kita. Nang inag ang buong katawan ng bata. Napayakap siya ng mahigpit kay Aling Rosa. Pa, ma, ayoko pong kunin nila, umiiyak niyang bulong. Ngunit hindi agad nakakibo ang kanyang mga magulang. Dahil alam nila, kapag nangako ang nuno sa punso, hindi iyon naantala. At bukas sa gabi, dun magsisimula ang tunay na pakikipaglaban. Pagkalipas ng ilang oras mula sa pagdating nila sa bahay, hindi pa rin tinatantanan ng takot ang pamilya Luna. Ang lamig sa paligid ay patuloy na bumabalot na parang usok na hindi makita. Kahit nagsindi sila ng lampara, tila hindi sapat ang liwanag upang maitaboy ang mga aninong dumadampi sa dingding at bintana. Si Eman ay nakaupo sa tabi ng apoy habang hawak ang itim na batong ibinigay ni Apo Laming. Ramdam niya ang init nito, hindi mainit na parang nagbabaga, kundi init na parang humuhugot ng lakas mula sa dibdib niya. Si Aling Rosa ay patuloy sa pagdidikdik ng mga dahon at paglalagay nito sa mga sisidlan na may tubig. May kakaibang amoy ang mga halaman, matapang, matulis,
at tila may bahid ng lumang ritual. Samantala, si Mang Lando ay nag-ipon ng mga sanga, punyal, at tali. Hindi niya alam kung paano labanan ang isang nilalang na hindi naman tao, pero mas mabuting may armas kaysa maghintay ng wala. Ang ritual ng proteksyon. Habang abala ang lahat, narinig nila ang mababang boses ni Aling Rosa. Eman, halika rito. Umupo ka sa gitna. Tahimik siyang sumunod. Sa harap niya, may mga dahon ng kawayan, asin, langis ng niyog, at isang maliit na palayok. Anak, sabi ng ina, ito ang ritual ng proteksyon. Hindi ito sapat para talunin ang nuno, pero makakatulong itong mapahina ang sumpa. Nagkibit balikat si Eman. Ma, bakit ba nila ako gustong kunin? Huminto si Aling Rosa. Kita sa mga mata nitong mabigat ang sagot, ngunit hindi niya ito iniiwasan. Kailangan nila ang hininga ng kabataan, sagot niya sa wakas. Para sa kanila, ang isang batang gaya mo ay may lakas na hindi nila kayang likhain. Kaya nila ito kunin. Nang inag ang bata. Ibig sabihin, kukunin nila ang buhay ko. Hindi agad sumagot si Mang Lando. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang balikat ng anak. Hindi ka namin hahayaang kunin ng kahit anong nilalang, mahigpit niyang sabi. At sinimulan ang ritual, ang tanda ng sumpa. Habang umiikot si Aling Rosa sa paligid ni Eman, dinidilig ng langis ang sahig at inilalagay ang asin sa apat na sulok ng bahay, biglang napangiwi ang bata sa sakit. Ang binti niyang tinamaan ng nuno ay mukhang muling namamaga, pero ngayon, iba na ang itsura. Sa gilid ng kanyang binti ay may umuusbong na marka, kulay itim na spiral na parang nag-uugat sa balat. Ma, ano to? Sigaw ni Eman habang nanginginig. Nanlaki ang mata ni Rosa. Lando, nagsisimula na, bulong niya. Ang pagdating ng dilim. Sa labas ng bahay, may kakaibang hamyuni. Hindi ito hangin. Hindi hayop. Isa itong bulong. Eman, handa ka na ba? Agad na tumayo si Mang Lando at kinuha ang sulo. Rosa, tapusin mo na yan. Dumarating na sila. Nilagyan ni Aling Rosa ng halo ng langis at dinurog na dahon ang binti ni Eman. Sa bawat hagod, parang may humihila mula sa loob ng laman niya, ngunit pinipigilan ito ng ritual. Eman, pakinggan mo ko, sabi ng ina, kapag naramdaman mong may bumubulong sayo, huwag mong sagutin. Kahit anong mangyari, huwag kang makikipag-ugnayan sa kanila. Pero, Maria, huwag kang sisigot, Eman. Pag sumagot ka, kukunin ka nila agad. Tumango ang bata habang nanginginig sa takot. Ang umaakyat sa bubong. Bigla, may malalakas na yabag sa bubong. Tuk-tuk-tuk, tak-tak-tak. Mas mabilis. Mas marami. Para bang isang grupo ng maliliit na nilalang ang tumatakbo sa itaas. Lando, tawag ni Rosa, nanginginig ang boses. Alam ko. Mabilis na sagot ni Mang Lando habang inaapoy ang sulo. Rosa, hawakan mo si Eman. Pumunta siya sa ilalim ng bubungan at tinutok ang apoy paitaas. Nang umabot ang liwanag sa gilid ng kisame, may nakita siyang anino, maliit, kulubot, at mabilis na tumalon palayo. Pero ang nakapagpayanig sa kanya ay ang kanilang narinig kasunod. Isang mahinang halakhak, mabagal, maliit, at parang nang aasar. Hindi niyo kami mapipigilan. Ang unang pagharap ni Eman. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa bubong, biglang tumigil si Eman. Nanigas ang kanyang katawan. Nakatingin siya sa sahig, pero parang wala siyang nakikita. Eman, anak, bulong ni Aling Rosa. Hindi sumagot ang bata, ngunit sa loob ng kanyang isip, may malinaw na tinig. Eman, mag-isa ka lang, halika, may ipapakita ako sa'yo. Napapikit si Eman. Parang hinihigop ng lamig ang dibdib niya. At kahit bawal, muntik na siyang sumagot. Pero biglang tumunog ang bato sa kamay niya. Pak! Umiinit ito at kumikislap ng bahagya. Napabalik sa ulirat si Eman. At sa galit ng nuno, may narinig silang malakas na ungol mula sa labas. Hindi ka MAKAKATAKAS ngayon, bata. Yumugyog ang buong bahay. Umuga ang mga dingding.
Para bang may malilikot na kamay na pilit kumakalabit sa pader nila. Nag-akap ang buong pamilya, at doon natapos ang unang gabi. Tahimik muli ang paligid, pero alam nila, mas malupit ang darating bukas. Tahimik ang buong baryo malilong ng gabing iyon. Tila lahat ng hangin ay huminto, at maging ang mga kuliglig ay nagkubli sa dilim. Sa gitna ng katahimikan, naroon sina Lando, Aling Sifa, at Mang Idro, nakatayo sa tapat ng punso na dati nilang kinatatakutan, ngayon ay nagsisilbing tanging pag-asa upang mailigtas ang baryo. Lumapit si Mang Idro sa punso at dahan-daang tinapik ang ibabaw nito, gamit ang lumang tungkod na galing pa sa kanyang ama. Mang Idro, Nuno, kami humihingi ng pahintulot. Buksan mo ang daan. Tutupadin namin ang kasunduan. Unti-unting kumislap ang lupa. Mula sa gitna ng punso ay nagsimulang umangat ang maliliit na alikabok na tila mga bituin na kumakawala mula sa dilim. Nagsimulang umikot ang liwanag, paikot ng paikot, hanggang sa tila nagiging bilog na liwanag sa lupa. Nakanganga si Lando sa gulat. Lando, Mang Idro, ito ba ang lagusan? Tumango si Mang Idro, bagaman kita ang pangamba sa kanyang mga mata. Mang Idro, ang mundo ng mga lamang lupa ay hindi basta pinapasok. Pero wala na tayong pagpipilian. Sa huling sandali, muling lumitaw ang Nuno, higit na malinaw ang anyo ngayon. Ang kanyang balat ay parang putik na may kumikislap na ugat ng ginto. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na may kaluwalhatian, ngunit nagtatago ng babala. Nuno, kung kayo'y handa, kumakbang kayo. Ngunit tandaan, ang unang hakbang ay walang balikan, hanggang matapos ang tungkulin. Napalunok si Lando, parang biglang lumamig ang paligid, at nang dama po ang hangin sa kanyang batok, tila ba may mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng kagubatan. Hinawakan niya ang pulso niya, sinusubukang pakalmayan ang kaba. Lando, para sa baryo Malilong, para kay nanay, para sa atin. Lumapit siya sa umiikot na liwanag. Habang papalapit, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang hilab ng hangin, parang humihigop, parang buhay. Ang pagpasok sa lagusan. Unang humakbang si Mang Idro, mabagal ngunit buong tapang. Sumunod si Aling Sifa na bagaman nanginginig, ay may matatag na puso. Siya ang palaging takbuhan ng baryo, hindi niya maatim na hindi tumulong. Naiwan si Lando saglit, huminga ng malalim, at saka humakbang. Parang biglang nawala ang bigat ng mundo. Naramdaman niyang bumagsak ang katawan niya ngunit hindi tumatama sa lupa. Para siyang lumulubog sa tubig, ngunit walang lamig, walang hangin, walang tunog. Hanggang sa biglang, blag, tumapak ang kanyang paa sa matigas na lupa. Pagmulat niya, isang iba pang mundo, hindi na iyon ang kagubatan ng Malilong. Ang paligid ay parang gubat ngunit hindi gubat. Ang mga puno ay napakataas at ang mga dahon ay kumikislap na parang gawa sa pilak. Ang hangin ay may tunog na tila mga bulong, mahina ngunit malinaw, na parang may mga hindi nakikitang nilalang na maingat na pinagmamasdan sila. Ang lupa ay kulay abo na may bahid berde, at sa bawat hakbang nila ay lumilitaw ang maliliit na ilaw, na parang mga alitaptap na sumusunod sa kanilang yapak. Lando, Mang Idro, nasaan tayo? Mang Idro, ito ang daigdig ilalim, ang tahanan ng mga sugo ng lupa. Biglang kumaluskos ang damuhan. Si Aling Sifa, napapitlag at mabilis na sumiksik kay Lando. Aling Sifa, ano yun? Unay anino lamang, hanggang sa tuluyang lumabas ang isang nilalang, maliit, kasing taas ng baywang ng tao, may mahabang tainga at pulang mata. Hindi ito mukhang Nuno, mas mabilis, mas parang bantay. Mang Idro, mga kawal putik, taga-bantay ng lagusan. Lumapit ang isa, naamoy sila na parang aso. Nang hindi ito nakakita ng banta, nagbago ang kanyang mukha, mula sa pagiging mabangis ay naging tila matino at mapagmasid. Sa isang tinig na parang hinugot mula sa lupa, nagsalita ito. Kawal putik, kayo ang mga hinirang. Sumunod kayo, inaasahan na kayo. Nagkatinginan sina Lando. Lando, mukhang wala na tayong atrasan.
At nagsimula na silang maglakad, sinusundan ng mga kawal putik papasok sa lalong lumalalim na kagubatan ng di kilalang mundo. Hindi nila alam na bawat hakbang ay sinusubaybayan ng mga matang nagliliyab sa dilim. Tahimik lamang na naglalakad sina Lando, Mang Idro, at Aling Sifa sa likod ng mga kawal putik. Ang kanilang mga yapak ay halos walang tunog sa malambot ngunit kumikislap na lupa ng daigdig ilalim. Sa bawat hakbang, tila dama-dami ang mga matang nakamasid sa kanila, minsan sa itaas ng mga puno, minsan mula sa ilalim ng lupa mismo. Aling Sifa, pabulong, hindi ako mapakali. Para bang may sumusunod sa atin mula pa kanina. Mang Idro, may sumusunod nga. Hindi lang isa, kundi marami. Pero huwag kayong lilingan. Iyan ang unang patakaran dito. Napakapit lalo si Aling Sifa sa lelayan ng kanyang damit, habang si Lando naman ay pinipigilan ang sarili na tumingin sa likuran. Para bang may malamig na hangin na dahan-daang humihingal sa batok niya. Ang bulwagan ng mga ugat. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, huminto ang kawal putik sa harap ng isang malawak na arko ng mga ugat ng puno. Ang bawat ugat ay kasing laki ng binti ng tao, at kumikislot-kislot na parang may buhay. Kawal putik, dito kayo hihintay. Tawagin namin ang tagabantay ng lilam. Pagkasabi niya nito, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil gabi, kundi dahil may dumaan na anino. Isang anino na mas malaki kaysa sa tao. Isang anino na tila binubuo ng usok at lupa, na may hugis ngunit walang pisikal na laman. Lumutang ito sa harap nila. Lando, na paatras, ano yan? Maging si Mang Idro ay hindi agad nakapagsalita, na tila ngayon lamang nakikita ang naturang nilalang. Mang Idro, ang tagabantay, ng lilam. Bantay ng daan papunta sa puso ng daigdig ilalim. Lumapit ang anino kay Mang Idro, tila inaamoy siya kahit walang ilong o mukha. Dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay lumipat ito kay Aling Sifa, na halos mawalan ng hininga sa takot. Nang pumunta ito kay Lando, biglang yumangay ang lupa. May dumadagandong na tunog, parang pag-ungol ng bundok. Ang anino ay tumigil sa harap niya. Tila may tinig na lumabas, mahina, malalim, at parang galing sa ilalim ng lupa. Tagabantay ng lilam, ikaw, ang may dugong nakita namin noon. Nanlaki ang mata ni Lando. Lando, dugo. Anong dugo? Anong ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot ang anino. Sa halip, muli nitong inamoy ang hangin sa paligid, at tila may nakitang sagot na hindi nila maunawaan. Sa isang iglap, lumapad ang katawan nito at umikot sa tatlo, parang malaking usok na umiikot-ikot sa kanilang paa at binti. Hindi masakit, ngunit nakakakilabot. Para silang nilalamon ng malamig na ulap. Tagabantay ng lilam, upang makatawid, kailangan ninyong patunayan na hindi kayo kaaway. Ibigay ang inyong alaala, ang hinihinging KABAYARAN. Nagkatinginan sila. Aling Sifa, alaala. Anong klaseng alaala? Mang Idro, ang mga nilalang dito, hindi nila sinasabing alaala kung hindi mahalaga. Ibig sabihin, may mawawala sa atin. Biglang lumitaw sa harap nila ang tatlong bola ng liwanag, isa para sa bawat isa. Para itong maliliit na buwan na umiikot at nag-aanyaya. Tagabantay ng lilam, pumili kayo ng isang alaala na handa ninyong ibigay. Kung hindi, hindi kayo makakatawid. Lumamig ang hangin. Tahimik. Halos wala ni isang kumibo. Si Lando ang unang huminga ng malalim. Lando, kung ito ang kailangan, gagawin ko. Sumilip siya sa bola ng liwanag. Tulad ng salamin, ipinakita nito ang ilang alaala niya. Ang unang beses niyang nakahuli ng isda kasama ang kanyang ama. Ang pagtawa ng kanyang ina habang siya'y nadapa noong bata pa. Ang araw na natuto siyang tumayo sa gitna ng ulan. Lahat ay mahalaga, pero isa ang lumutang ng pinakamaliwanag, ang gabi bago mawala ang kanyang ama. Kung saan tinuruan siya nito kung paano magtali ng lambat. Tumulo ang luha ni Lando. Lando, mahina, patawad. Hinawakan niya ang bola ng liwanag. Sa isang iglap, kumidlat,
Parang may humigop ng hangin mula sa kanyang dibdib. Ang mundo ay umikot, ang ulo niya ay parang nabawasan ng isang piraso na hindi niya maipaliwanag. At nang matapos, hindi na niya maalala ang mukha ng kanyang ama ng gabing iyon. Pero nanatili ang sakit na parang dapat niyang maalala. Ang pagtatawid, nagliwanag ang anino, at unti-unting lumapad ang arko ng mga ugat. Ang mga dahon sa paligid ay nagkulay puti. Bumuka ang lupa at lumitaw ang isang daan na parang purong liwanag. Tagabantay ng lilang, tawid na, napatunayan ninyong hindi kayo kaaway ng lupa. Humakbang si Lando, mabigat ang dibdib ngunit matatag. Sumunod sina Aling Sifa at Mang Idro, kapwa may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Habang sila'y tumatawid, sinundan ng aninong lumilipad ang mga hakbang nila, hanggang sa unti-unti itong nawala sa dilim. Hindi nila alam na may panganib na naghihintay sa kabilang dulo ng lagusan. Isang panganib na hindi nila nakadaupang palad kahit kailan sa mundo ng tao. Paglabas ni Lando mula sa lagusan ng ugat, sumalubong sa kanila ang kakaibang tanawin, hindi dilim, hindi liwanag, pero isang malawak na mundong parang nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang sahig ay gawa sa malalambot na lupa na kumikislap na parang sinag ng buwan. Ang mga puno ay baligtad, nakasubsob ang mga korona nito sa lupa, habang ang mga ugat naman ay nakabitin sa ere, kumikilos na parang galami ng higanteng nilalang. Sa malayo, may umiikot na mga alon ng liwanag at aninong hugis tao na naglalakad ng walang yapat. Aling Sifa, pabulong, Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mang Idro, ito ang puso ng daigdig ilalim. Kaunti lang ang nilalang na pinapapasok dito. Ngunit bago pa sila makapag-uses pa, may narinig silang unti-unting dumadagandong, malambot sa simula, ngunit papalakas ng papalapit. Dog, dog, dog. Ang lupa sa ilalim nila ay bahagyang umalon. Lumuhad bigla ang kawal putik. Kawal putik, dumarating ang aming hari. Nagkatinginan silang tatlo, lalo na si Lando, na sinusubukang itago ang pinaghalong kaba at galit na nararamdaman para sa nawawalang anak. Ang pagdating ng hari ng lupa, mula sa timog na bahagi ng malawak na pulang anino, may lumitaw na isang nilalang na hindi nila maisip na maaaring umiral. Isang dambuhalang figure, gawa sa pinagpatong-patong na lupa, bato, at ugat. Ang katawan nito ay parang hugis ng matandang puno, ngunit ang mukha ay kahawig ng tao, kulubot, malalim ang mga mata, at kumikislap ng berdeng apoy sa kailaliman. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng pag-uga ng mundo sa ilalim nila. Lando, pabulong, yan ba ang nuno? Umiling si Mang Idro. Mang Idro, hindi. Siya ang hari ng lupa. Ang mas mataas kaysa sa lahat ng nuno sa punso. Huminto ang hari sa kanilang harapan. Yumuko ang kawal putik at lumubog hanggang kalahati sa lupa bilang paggalang. Hari ng lupa, malalim, rumaragas ang parang lindol. Mga tao, bakit kayo narito? Hindi agad nakapagsalita ang tatlo. Ngunit hindi nagpakita ng galit ang hari. Sa halip, tumitig ito kay Lando, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Hari ng lupa, may dala kang bigat, pighati, galit, takot, at pag-asa. Kinuyam ni Lando ang kamao. Lando, nandito kami, dahil kinuha ng nuno ang aking anak. Tahimik, para bang inentig ang buong mundo sa sinabi niya. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ng hari. Ang berdeng apoy ay nag-iba ng kulay, naging mapusyaw na dilaw, na tanda ng pag-aalala o pagtataka. Hari ng lupa, hindi dapat, hindi maaaring kunin ang isang walang bahid. May batas ang lupa. Batas na mas matanda pa sa inyo, at sa akin. Nanlaki ang mata ni Lando at Aling Sifa. Mang Idro, hari, kung ganoon, bakit nagawa ng nuno? Bakit niya binali ang batas? Lumingon ang hari sa hilaga, kung saan may makikitang maitim na usok na dahan daw ang gumagapang sa lupa. Hari ng lupa, dahil may puwersang gumigising, may puwersang hinahanap ang dugo ng tao. At hindi ako bulag sa nangyari. Ang NAGMUMULANG sa kuna.
Ipinatong ng hari ng lupa ang kamay, o tila kamay, sa mismong lupa. Naglabasan ang mga alon ng liwanag, at humugis ang mga ito ng larawan sa harap ni Nalando. Larawan ito ng nuno sa punso. Ngunit hindi tulad ng karaniwang nuno, mas malaki na ito ngayon, ang mga mata ay pula, ang balat ay nagiging kulay abo na parang nabubulok na kahoy. Nakatayo ang nuno, hawak ang batang si Emon. Pero hindi bilang bihag, kundi parang may sinusubukang buhayin sa loob nito. Umaagos ang pulang liwanag sa pagitan ng bata at ng nuno. Aling Sifa, na pahinga ng malalim, Diyos ko, Emon. Mang Idro, Hari, anong ginagawa niya? Hari ng lupa, may nagising na sinaunang puwersa sa lupa, at ang nuno ay sumusunod dito. Hindi niya sinakta ng bata. Ginagamit niya ito bilang daluyan. Para sa isang mas malaki, mas mapanganib na nilalang. Parang sinuntok ang dibdib ni Lando ng malamig na hangin. Lando, hindi ko hahayaang mangyari yan. Hari, tulungan ninyo kami. Kailangang mabawi ko ang aking anak. Tumingin sa kanya ang hari ng lupa. At sa unang pagkakataon, nagbigay ito ng sagot na hindi nila inaasahan. Hari ng lupa, tutulungan ko kayo, ngunit may kapalit. Hindi lamang buhay ng bata ang nakataya, pati ang buhay ng buong baryo ninyo. At kung hindi kayo handang tanggapin ang kapalarang iyon, maaari pa ninyong umatras ngayon. Tumibok ng malakas ang puso ni Lando, galit, takot, at tapang ang naghalo. Umusad siya ng isang hakbang. Lando, hari, kahit kapalit ang buhay ko, iligtas ko ang anak ko. Humikab ng malakas ang lupa, hindi bilang lindol, kundi bilang tugon. At unti-unting bumuo ng pabilog na lagusan ang mga ugat sa harap nila. Hari ng lupa, kung gayon, humanda ka, narito na ang daan papunta sa pugad ng nilalang na lumabag sa batas. At sa kabila nito, walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa. Ang lagusan na binuksan ng hari ng lupa ay tila bibig ng isang napakalaking nilalang. Ang mga ugat na bumuo nito ay kumikilos, umiindayog parang humihinga. Habang papalapit sila, lumalamig ang hangin, hindi parang simoy ng taglamig, kundi lamig na parang mula sa kalaliman ng lupa kung saan hindi pa kailanman sumikat ang araw. Aling Sifa, pabulong kung hindi dahil kay Emon, hindi ako papasok dito kahit kailan. Mang Idro, walang atrasan. Malapit na tayo. Si Lando, bagamat nanginginig ang mga kamay, ay hindi tumigil sa paglakad. Hawak niya ang dulo ng lumang sibat na bigay ng hari, gawa sa pinatigas na ugat ng punong matagal ng patay. Sa dulo nito ay may bilog na liwanag na pumipintig, parang puso. Ngunit ang liwanag ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kakatagpuin nila. Ang hininga ng lupa. Pagpasok nila sa lagusan, parang lumipat sila sa ibang mundo. Ang sahig ay basa at malagkit na lupa, at sa bawat hakbang nila ay may naririnig silang pag-ungol mula sa ilalim, parang may gumagalaw na mga anino sa lupa mismo. Lando, hari, bakit kayo biglang tumahimik? Ngunit ang hari ng lupa na kaninang nasa likuran nila ay hindi sumagot. Nang lumingon sila, hindi na ito nakasunod. Parang hinayaang maglakad sila ng mag-isa. Mas mahigit Mang Idro, sinadya niya yan. Ito ang bahagi ng daanan na hindi kayang lakaran ng kahit sinong nilalang na tulad niya. Sa harap nila, unti-unting lumitaw ang isang malawak na silid ng lupa. Sa gitna nito ay may malaking punso, mas malaki at mas buhay kaysa sa anumang nakita nila. Ang punso ay kumikislap ng pulang liwanag. Humihinga, tumitibok. At sa ibabaw nito, nakaupo ang nuno, nakapikit, hawak sa dibdib niya ang batang si Emon. Ang nuno na hindi naganap na nuno. Nang makita nila ng malapitan, ang nuno ay hindi na ang maliit na nilalang na kilala sa mga alamat. Ang balat nito ay may mga bitek na parang tuyong lupa. Ang mga mata, kahit nakapikit, ay nagliliyab na pula sa ilalim ng talukap. Ang hininga nito ay mabigat at basag, hindi tunog ng buhay, kundi tunog ng isang nilalang na pinipilit na manatiling buhay. Aling Sifa, hari ng lupa, anong nangyari sa kanya?
Sa halip na magsalita, biglang narinig nila ang isang boses, ang mismong tinig ng hari, pero nagmumula sa lupa sa ilalim nila. Tinigi ng hari ng lupa, may pumatay sa tunay na kaluluwa ng nuno. At ang katawan niya ang ginagamit ngayon upang magising ang mas sinauna pa kaysa sa kanya. Ang nuno ay hindi na ang nilalang na kilala ninyo. Napatigil si Mang Idro. Mang Idro, ibig sabihin, may mas masama pa. Tinigi ng hari. Oo, ang nilalang na Jin Aisang ay ang dato ng Lilim. Isang espiritong pinatalsik libu-libong taon na ang nakaraan. Kailangan nito ng daluyan. At nakita nito sa inyong anak. Ang kaluluwang malinis at walang bahid. Para itong bagzo ng bagyong pamitik sa dibdib ni Lando. Lando, hindi ko hahayaang gamitin ang anak ko para sa kung anong demonyong yan. Sa sigaw niyang iyon, biglang nagbukas ang mga mata ng nuno. At ang pulang liwanag ay sumabog. Ang paggising ng dato ng Lilim. Lumutang mula sa lupa ang mga ugat. Pumulupot sa punso. At mula sa dibdib ng nuno ay lumabas ang maitim na usok na kumikilos na parang buhay. Isang tinig ang umalangaw-ngaw, malalim, mababa, at parang alon sa ilalim ng lupa. Tinig ng dato ng Lilim. Kay tagal kong hinintay ang sandaling ito. Ang katawan, ang dugo, ang kaluluwa, ay magiging akin. At umangat sa ere si Eman, nakapikit, ngunit buhay, parang mahimbing na natutulog daw napapalibutan ng makapal na anino. Sumigaw si Lando. Lando, E-M-O-N. Sinubukan niyang tumakbo ngunit biglang sumulpat ang mga aninong hugis kamay mula sa lupa, hamarang sa kanya. Dato ng Lilim, manatili ka, hindi ka pa kailangan ngayon. Kapag nagising na ang daluyan, baka bigyan kita ng karangalan na makita siyang muli, bago ko kainin ang iyong mundo. Ang unang pagsabog ng lakas, hindi na nakatiis si Lando. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa sibat, at sumugod. Ngunit bago niya marating ang punso, biglang umabant si Mang Idro at sabay silang lumaban. Ang sibat ay naglabas ng puting liwanag sa bawat hampas nito sa anino. Mang Idro, Lando, hindi pwedeng sugod lang. May paraan ang sibat na yan. Hanapin ang pintig sa dibdib ng punso. Nang lingunin ni Lando ang punso, napansin niya. Sa bawat pagtibok nito, may bahagyang nagbubukas na siwang ng liwanag. Isang pintuan, isang mata, isang kahinaan. Sa bawat pintig, lumulusot ang isang hininga ng dilaw na liwanag. Liwanag na kabaligtaran ng itim na usok ng dato ng Lilim. Ito ang loang nagpapakita ng katotohanan. Ang nuno ay hindi masama. Kinokontrol lamang. At si Eman ang nagiging susi para tuluyang masakop ng dato ang katawan. Ang desisyon ni Lando, tumigil si Lando, huminga ng malalim. At nagpasya, hindi siya atris, hindi siya susuko, hindi niya hahayaang maging katawan ng kadiliman ang anak niya. Hinawakan niya ang sibat, itinaas, at sumigaw ng buong lakas. Lando, kung tatawin ko ang mundo ng lupa para sa anak ko, gagawin ko. At sa eksaktong sandaling muling tumibok ang punso, isinaksak niya ang sibat sa gitna ng pintig. At sumabog ang liwanag, ang pagputok ng banal na liwanag. Lahat ay napaatras. Ang mga anino ay sumigaw. Ang nuno ay napalingon, parang nagising mula sa bangungot. Sa loob ng isang iglap, tumigil ang mundo. At ang unang narinig ni Lando, ay ang munting tinig ng kanyang anak. Eman, mahina, nagigising. Pa, nasaan ako? Ang puso ni Lando ay muntik tumigil sa sobrang biglaang pag-asa. Ngunit hindi natapos doon. Dahil mula sa usok na nagkalansag matapos ang liwanag, may bagong anyo na lumilitaw. At mas malaki, mas makapal, mas buhay kaysa sa nuno. Dato ng Lilim, hindi niyo ako mapipigilan. Nag-iba ng hugis ang anino, naging katawan, naging mga kamay, naging ulong may sungay na gawa sa ugat. Isang nilalang na hindi dapat nagigising. Tahimik ang buong baryo Malilong kinabukasan, ngunit hindi ito ang tahimik na dulot ng takot o pangamba, ito'y isang uri ng katahimikan na may kasamang pag-asa.
Ang balita tungkol sa pagpapatawad ng nuno sa punso at ang pagbabalik ng kanyang lakas ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng baryo. Para bang unti-unting humihinga muli ang lupa, at ang dating nananamlay na hangin ay muling nagdadala ng malamig at banayad na simoy. Sa gitna ng liwanag ng araw, nagtungo si Apolira, Nina, Tomas, at ang ilan pang matatanda sa gilid ng kagubatan, doon sa lugar kung saan nakatayo ang munting ngunit makapangyarihang punso. Ngayon ay napapansin nilang mas maliwanag ang kapaligiran, ang mga dahon ay kumikislap sa araw, at ang lupa ay kakaibang malambot sa bawat hakbang, waring nagagalak. Unti-unting lumitaw si Nuno, may ngiti sa kanyang kulubot ngunit mabait na mukha. Mga taga-baryo Malilong, aniya, ang inyong paggalang at pagbabago ay hindi ko kinikilala lamang, ito'y aking pinapahalagahan. Yumuko ang lahat bilang paggalang, ngunit lumapit si Mina na may kakaibang tapang at lamang sa tinig. Maraming salamat po, Nuno. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mauunawaan ang tunay na halaga ng lupa at ng mga nilalang na tahimik na nagbabantay dito. Tumango si Nuno, at kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin muling mararanasan ang pagkalinga ng mga taong marunong makinig. Tinawag ni Apolira ang pansin ng lahat. Ngayon, wika niya, itong araw na ito ay magiging simula ng bagong kasunduan. Mula ngayon, bawat magtatayo, magtatanam, o gagalaw sa tabi ng kagubatan ay dapat magbigay galang sa lupa at mag-iwan ng maliit na handog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagrespeto. Sumang-ayon ang lahat, may ngiti, may saya, at may kagaanan sa puso. Sa hindi kalayuan, si Tomas ay nakatayo ng tahimik. Siya ang pinaka-naapektuhan sa buong pangyayari, at siya rin ang may pinakamalalim na natutunan. Nang makita siya ni Nuno, tinawag siya nito. Tomas, sabi ng Nuno na may banayad na tinig, huwag mong tignan ang iyong nagawa bilang kasalanan lamang. Tignan mo rin ito bilang pintuan ng iyong pagbabago. Mahinang ngumiti si Tomas. Pangako po, Nuno, hindi ko na muling babaliwalain ang mga bagay na dapat ginigalang. Ako po'y natuto na. At sa kauna-unahang pagkakataon, marahan siyang tinapik ng Nuno sa balikat, isang tanda ng pagtanggap. Ang huling handog. Bilang huling bahagi ng kasunduan, nagdala ang mga taga-baryo ng maliit na handog. Mga sariwang prutas, ilang halamang gamot, at palay na kanilang bagong ani. Marahan nilang inilapag ito sa paanan ng punso. Nagningning ang lupa ng marahan, at ang punso ay tila kumislap ng hilaw na gininto ang liwanag. Isa itong senyales, kompleto na ang kasunduan, at tanggap na muli ng lupa ang mga tao ng baryo Malilong. Ang pagbabago ng baryo. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng lahat ang pagbabago. Mas masagana ang ani, mas mabilis lumaki ang halaman, mas sariwa ang hangin, at bihira na ang pagkakasakit ng hayop at tao. Para bang muling nagbalik ang biyaya ng lupa, at ito'y dumadaloy sa bawat tahanan at sa bawat sulok ng baryo. Si Mina naman ay naging tagapagtala ng mga kwento. Sinulat niya ang nangyari, hindi para takutin ang susunod na henerasyon, kundi para turuan sila ng paggalang at tamang pakikitungo sa kalikasan. Si Tomas ay naging unang tagapagbantay ng kagubatan, habang si Apolira ay patuloy na gumagabay sa kanya. At ang baryo Malilong ay unti-unting naging kilala sa mga karatig lugar bilang baryong mapayapa at masagana. Ang pangako ni Nuno. Isang gabi, bago sila tuluyang umuwi, nagsalita ulit si Nuno. Hindi ako laging magpapakita, wika niya. Ngunit habang kayo'y marunong rumspito, habang ang inyong puso ay tapat sa lupa, ako'y mananatiling gabay ninyo. At sa huling kisap ng liwanag, naglaho siya sa hangin, iniwan ang isang malamig ngunit nakakalma na simoy na dumampi sa balat ng bawat naruroon. Ang simula ng bagong yugto. Nagpatuloy ang buhay sa baryo Malilong, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas may pagkakaisa, mas may paggalang, at mas malalim ang kanilang koneksyon sa kalikasan. At sa bawat batang dadaan sa punso, sa bawat magsasakang magtatanam, at sa bawat pamilyang magdarasal sa gabi, hindi mawawala ang paalala.
Igalang ang lupa, igalang ang mga nilalang, at ang kabutihan ay babalik sa inyo.